I am retired Second Lieutenant Virgilio L. Tomas from Gibangamo, Isabela. 78 years old. I was then 566304, serial number. I was then a graduate from the Scout Ranger course, class number 1472 at Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Master, anong klaseng training at class 14 noon? Anong hindi mo makalimutan sa class 14? Well, for the operation, sir, for the training alone, inside camp, I cannot say anything because it was done properly. All the theoretical and practical phases of instruction inside camp were done properly. The only thing that I could not I cannot release in my mind is when we are on the actual operation, that was 1972 also, during our test mission. It's so timely that our test mission was timely with the declaration of the martial law. In other words, from Fort Bonifacio, we were given a mission as per directive from higher up. So, in other words, in short, we load the 6x6, bound to the concessionary area Fort Bonifacio, took all the necessary things needed for the operation. After which, we went to Camp Villamor. C-47 is waiting for us there. We load the C-47. We do not know where we go until such time that we ask the pilot, where are we going? Then the pilot says, we will be going to Palanan. So in other words, we had no idea on where to go during that time. It is only the pilot who told us where we are going. Now, graduate na kayo that time? No, not yet, sir. It is a part still of our test mission. Okay. So, from the C-47, we landed at the helipad, yes, the airstrip of Palanan. At the end of the airstrip, there were 2 choppers there waiting for us because we were only but 2 teams of Scout Rangers. 2 teams. So, the other team is the team of Lieutenant Matabalao, and the other team is my team. So, kaya mo pang ma-remember yung mga team mo? Yes, sir. Sino yun? I will mention the name, sir. Well, for the team of Lieutenant Matabalao, the Alpha team, I am the Bravo team. Of course, the team leader is Lieutenant Matabalao. The assistant team leader is PFC before, PFC Mabalo. And then si Uy, Francisco Uy. And then si Claro, and then Torres. And the Torres, and then Velasco and Esteban. Those were the 7 under the team of Lieutenant Matabalao. Under my team, the Bravo team, I have with me, of course, Corporal Tomas, Private Rabina, PFC Unato, PFC Ortiz, PFC De La Cruz, PFC Roel, and PFC Villanueva. Those are all my companions. Where to continue, sir, we landed at the airstrip of Papalanan. We
We loaded the chopper. The chopper bound, we automatically, without any delay, we went, they fetched us from airstrip Palanan to Didadungan. Where the tactical operations area. Actually, before, sir, the area, the whole area of Isabela is under the command of, under PC. Under Constabulary, under the command of General Paranes, for Saranay. Bago natin balikan yan. Yes, sir. Ano yung situation no, sa area na yan? Alam mo ba ang background ng area na yan? Yes, sir. Ano ba ang situation mo? Bago kayo lumating? Yes. Ano nangyari doon? The situation in Isabela is really very critical there because it's useless for us to be bringing, for them to be bringing us there because it was then, the martial law was declared then, so there was really a rebellion there happening at Palanan. Many soldiers had died already because actually when we were at Palanan, this is the first 3 days, SROC, Scout Ranger Orientation Course, operated. Yeah. Now they were outnumbered and then they cannot penetrate. So what comes is, what happened is they withdrew in such a manner that there were three of their companions that were left behind. So they were not able to retrieve the cadaver. So on the 3rd day, another team of 6 teams ng SROC, another operated. Hindi pa sir sila nakakarating doon sa mismong pinangyarihan nung una na naambos sila. Dito pa lang sa bungad, nabakbakan na naman sila doon. And then, hindi nila nakaya, atras sila. Another 3 of them ang naiwan ulit. Hindi nila nakuha. On the 3rd day, dumating naman sir kami. On the 6th day, pang 6th day na sir yun. Kasi first 3 days yung kwan. Nakarating kami ng Didadungan, kumakain sila tanghali. General Paranes was there. Sabi, okay, we have having our lunch. So in the meantime, gentlemen, you find a place for you there to rest. Doon sa foot of the mountain. Which is 75 meters approximate doon sa mismong kinaroon ng Tok nila, Tok Sipi. Now, we waited when we were called upon 1 o'clock. And then automatically they brief us regarding the situation of the area. In the area. So, doon na ang briefing nangyari. Doon na briefing. Meron ng briefing doon. So they brief us according to the situation. The situation is really very alarming. They also gave us the mission. Our mission is dalawa. Hindi lang yung operation na yun sir ang naging operation namin. First, given operation is how to retrieve, how to recover the cadavers. Yun ang una. And then after which, saka kami magpurso doon sa mismong designated objective na binigay sa amin. So, according to the execution during the briefing, they dictated us as to where is the route that we will be going to take. Okay. They dictated also on what will be the time for us to move. We keep silent. We are rangers. We just keep silent. Briefing sila, nagbi-briefing sila. So, nabanggit nila lahat ng executions namin, maritime, pati yung administrative, logistics, lahat. And then the command, you keep us, be informed always, you open always the radio, especially during calling hour. So, in other words, natapos na yun. Okay. Briefing. Balikan natin yung briefing tayo. Yes, sir. So, bago tayo natin ituloy, bigyan mo ko ng idea, ano yung terrain doon sa area na papasukin ninyo? Mountainous, sir. Mountainous and virgin forest talaga. Virgin forest. Pagpasok mo pa lang, napakadilim na sa mismong loob ng gubat. So, ganun yung area nung Ganon ang area. Hindi ka basta-basta makalakad sir doon. Anywhere you go. Kasi matataas ang bundok. The only road that you are going to take is the shorelines. Shorelines? Shorelines lang. Kaya nga nakaambos-ambos sila kasi wala sila noon sa atin iba yung training nila sa training natin. Okay. Balikan natin yung after the briefing. After the briefing, sir, we were directed to take a rest because according to them, they will not disturb us anymore. We will wake you up
early in the morning, 4 o'clock. And that's the time for you to move, going to the objective, to the mission, to pursue the mission. Well, just right after the briefing, sir, I made mention earlier that we have arrested doon sa mismong puno ng bundok. From there, we have a conference with the Alpha team leader and me. I asked him, sir, mag-usap-usap tayo sandali. Imaginin mo, sir, sabi ko, nakadictate kung saan tayo lalakad, nakadictate anong oras tayo lalakad. Ang tanong, sir, ganito sabi ko, nakakasiguro ka ba, sir, na yung lahat yung tao na nandun sa briefing, atin lahat yun? Baka may kunay ba, sir, may usong possibility, sir, dito? So, naisip mo yun? Yung isip ko talaga, sir, kasi buhay, sir, ito eh. Buhay yung iniisip ko. Kasi kung if we will take the route and the time that is dictated to us, then mamamatay kami, sigurado. Kasi kita pa lang yung ground, mamamatay ka doon. Actual ground, command ground, occupied nila lahat. Paano mangyayari sa atin? Sabi ko. So that was yung naisip ko, sir. Sir, sabi ko, naniniwala ka ba na lahat yung nandun sa briefing kasama natin? Wala ba kayang connivances doon? Tapos sabi niya, may tama ka dyan. Sabi niya, ngayon, sir, total, sinabi nila sa atin, sabi ko, na hindi nila tayo istorbohin. They will just call up in the morning when we will move. Okay, sir. It is only 3 o'clock. During that day, 3 o'clock. Nakapahinga tayo ng isang oras. Palagay ko, sir, huwag na natin sundin yung sinabing rota. Huwag na natin sundin yung time na sinabi. Baka nag-aabang sila dyan sa atin. So, anong plano mo? Sabi niya, sir, nakikita mo itong bundok na kinaroroonan natin. We will climb the mountain. Kaya natin yan, sabi ko. Oh, sabi niya, very good. Kaya nga, sabi ko, ikaw lagi ang leading team ko eh. Ako talaga ang leading team dati, sir, kahit saan kami pupunta. Ako leading scout, parang leading scout and the same leading team palagi. We climb the mountain, sir. So, struggle. Grabe kahirap. Oh, talagang concert, talagang remedyo lang. Gusto lang namin, safety lang kami, makarating kami doon. Even we use guy rope, kasi may mga guy rope kami, pag 6 meters namin. Pag dugtong-dugtungin namin yung pwede nang hila-hilain yung kasama namin. Utility rope. Utility rope. Dalawa lang kami noong umakyat muna doon. Tapos nung tali doon, hinihila lang namin yung mga kasama namin para madali lang. Madali lang ako, 14 lang tayo. Ngayon, makarating kami, pagdating namin sa tuktok ng bundok, sir, napakaganda. The area is very clean. Hindi tulad doon sa baba. Maraming buses, marami kang iiwasan doon. Marami kang obstacle doon. Whereas doon, very clean, very clean talaga. Ang lalaki ng puno ng kahoy, ang tataas. Ang linis sa konser, wala kang makitang mga damo-damo na ano doon. Ano yun? Maintain? May occupied? Wala, sir. Talagang virgin, walang yung kasi yung sa tuktok ng bundok, sir, malinis talaga. Wala nang tutubo na damo, sir. Bakit sabi nyo? Kasi naliliman lahat ng puno, hindi makalaki yung mga damo. So in other words, nag-account kami ulit, sir, doon sa mismong doon sa tuktok ng bundok. Sir, kumustahin natin lahat na okay pwesto. Kinumusta namin yung squad namin. Okay. Sige, sir. Move tayo. Tuloy tayo. Kung saan tayo abutan ng pagpapahinga, doon tayo. We will move closer to the objective. Habang may panahon pa, sir, tayo, we will move closer to the objective. Ngayon, sabi ni Lieutenant Matabalaw, parang may karanasan ka na sa bakbakan, sabi niya sa akin. Sir, kako, lang. Instinct thinking lang. Sabi ko, kasi buhay ito, sir. Tayo ito. Okay, ganun ba man? Hindi nagtuloy, sir, kami lakad. Tactical movement. Alam mo, pag tactical, kung naman hindi naman basta lakad ng rock. Lakad, madali lang yun, lakari. Approximately 3 kilometers away lang yung pupuntahan namin, first objective namin. Madali lang yan. But only, matagal kasi tactical movement kami. More on observe. Move, observe, move, press, observe. Ganoon lang. Pagkatapos, hindi nag-move closer kami sa objective, sir. Madalit sabi, nung malapit pa kami sa objective, it's almost dark time. Kasi 3 o'clock, imagine 3 o'clock, we are passing, medyo magagabi na. Sir, sabi ko, kain muna tayo.
Kasi may tubig pa naman kami, kain. Crackers lang naman. Puro dry rice lang naman yan. Alam mo naman tayo. Pagkatapos ng kwan, after a while, tuloy kami ng mob. Hanggang makarating kami doon sa malapit na mismo sa objective. At naririnig na namin na masigawan. Sigawan ng mga kalaban nandun, sir. Sa mismong bundok dito sa baba, may plain na ganyan, open area. Nandito kami lang sa kabilang bundok, naririnig namin lahat ng kwan. Okay, sir. Overnight tayo rito. Sundin natin ngayon kamo yung oras. Pag tumawag sila alas 4 mob, okay, sabihin mo, sir, magmumove na tayo. Pero hindi nila alam, nandito na tayo mismo sa objective. Imagine namin lahat ng ginagawa, sir. Overview silang lahat. Bakit ang gugulo nila, sabi ko? Yun pala, sir. Meron akong naalas-ngasan na sumigaw sa kanila. Bilisan yung kilos. Nandyan na maabutan tayo ng mga scout ranger. Ibig sabihin, aalis pala sila. With that number, sir, we cannot sacrifice ourselves. Sabi ko kay Lieutenant Matabalo, sir, pagbigyan natin sila, pabayan natin, total aalis, sir, sila. Tingnan natin, magkikita rin tayo kung saan. So, ibig sabihin, from your position, nakikita nyo na sila? Yes, overview, sir. Overview na nakikita. Oh, mga kuwan lang, sir, mga 7 to 700 meters lang. Si overview, sir, nasa baba sila. Ngayon, maliwanag doon sa kanila kasi nagkakape yata sila, nagsasayaan pa yata. Parang gano'n kasi maingay nga. Hanggang narinig ko yung abutan tayo ng mga scout ranger. Dalian nyo. Ibig sabihin, sir, kako alis pala yan. Pagbigyan na natin na alis yan. Kasi pag hindi natin pinagbigyan laban, baka magkamatay-matayan dito. Ang dami nila. Sabi ko, nakaposisyon lahat, ang dami yan. Sabi ko, langgamin tayo rito. Sabi ko. May mga kampo sila doon. Kampo sir mismo nila yun. May mga structure na doon. Yes. May mga kubo-kubo sila doon. Mga trenches nila. Ano talaga, ambush area yan sir yun kasi. Kung di ka trench sa bundok, hindi mo maiisip yun. Ngayon, di ganun madalit sabi, pinagbigyan namin si Sir, makatapos, okay, tara na. Okay, bit-bitlas. Kitang-kita namin, sir, talaga. Naka-single file lahat. Kako, alam ko na, sir, kung saan pupunta yan. Pupuntahan doon sa kinaroroonan ng barel. Sigurado yun kasi yun ang next objective namin. Anong barel? M14, sir. Yung M14, sir, na yun, wala kang makikitang ebidensya kung sinong may gawa, kung saan galing. Ang nakalagay lang doon sa mismong rear of the receiver, dito, site ganyan dito sa rear of the receiver, nakalagay M14 lang, wala nang ibang marka. Hindi mo nabanggit yung M14. Ano yung sa mission nyo na puntahan ng M14? Anong M14 yan? Nung makuha na namin yung objective. So puntahan nila yung M14? Pupuntahan nila doon sa campus, doon sa yung another camp nila kung saan yung pinag-stackan nila yung mga baril. Pero naggaling sa karagatan mismo. Pero kayo that time, wala kayong idea na M14 yung puntahan nila? Wala pa kayong idea? Wala kaming idea, sir, na nandun yung mga M14. Wala kaming malay doon. Basta ang alam namin, pupunta sila doon sa bundok na yon. Ngayon, madalit sabi, usap kami ulit kay Lieutenant Matabalaw, sir. Pagbigyan natin, magkikita rin tayo. Yung isurang yan, magkikita rin siya tayo. Sabi ko, ngayon, ang gagawin sir natin ngayon ganito. Hintayin natin medyo magliwanag para tinan natin kako yung mga mismong naiwan ng mga kasama natin, mga kadabar. Yan ang unang mission natin, sir. Punta natin. Ngayon, sige, sabi niya, mauna ka, support ako. Ako ang nag-scour. Yes, mauna ka. Nauna sir ako. Yung team ko, sunod sa akin, ako permi na una. Okay, alalay lang kayo dyan, dalawa muna kami magpapakita sa open. Sabi ko, pagdating ko doon sa isang malapit sa mismong shorelines na, tumigil ako doon. Yung alon ng dagat, malakas. Ngayon, pagbaba ng alon, meron akong nakikita na parang tao na nakataas ang tuhod na nakahiga. Pinagmasdan ko mga 3 beses ganon. Hanggang ma-recall ko, makita ko talaga, tao. Isa na yan, sabi ko. Isa na yan. Maaring tumatakbo siya noon, hindi na nakalayo. Doon na siya naubusan ng lakas. Natumba siya. Ngayon, lipat ako sa isang puno.
para gusto kong hilahin na sir yon. Identify mo na tao. Identify ko tao na sir talaga. Tapos, lapit ako sa puno. Kung saan ako nanggaling na puno, doon din pupunta yung kabady ko. Tapos, doon sa puno na pinuntahan ko, pupunta ako sa kabila ganyan, meron isa, tao, nakaupo. Nakaupo siya, nakatanga ganyan, no? Tapos, siyempre, hindi man ako namalayan siya kasi basta kumilos naman tayo, dahan-dahan talaga. Silently nga eh. Ganun ko siya, nakaganon. Kamulagat lang ganon. Ganun ko. Wala ka kilos-kilos. Ako, paano? Tulog ito, pero bukas naman ng mata. Tapos sabi ko sa kasama ko, sabi ko, nakasandal yung baril niya doon sa isang puno, wala sa kanya. Sabi ko, tapos sabi ko, sinya sa kanya. Tapos, hug mo, tapos ako. Tapos, sige, sabi niya, ganyan ko sa rin ko, pak! Para hindi makasigaw. Tapos, hawak nung kasama ko yung paa. Tapos, nag-usap na kami. Buddy, sabi ko sa kanya, ikaw pala si Private Abad. Sabi ko, Private Abad, nakalagay, nakita mo yung nakapatigpat, hindi pa uso ang kanon, kumoblodge. Pero identify mo na friendly forces. Friendly forces talaga, sir. Kita ko, Abad eh. Saka, kilala ko yung apelido na yan. Abad. Tapos, sige, sabi ko, titinan mo kako itong baro ko. Di ba, magkabaro tayo, sabi ko ba. Tumango ka lang, tango. Ngayon, ialisin ko itong takip ng bunga mo, pero huwag kang sisigaw, huwag kang tatakbo. Mag-usap lang tayo. Tumango ka kung gusto mo. Tumango, okay, inalis ko yung kamay ko sa bunga. Nag-usap na sir kami. Tapos, tubig bro, tubig, pinainom. Pinainom muna namin yun. 3 days na nandun na yun. Nakatunga nga, 3 days. Tapos, pinainom. Nung makainom, sabi niya, gugutom yung baon ko pala nandyan. Sabi niya, 3 days na yung baon niya. Siyempre, na yun. Panis na yun. Kanin, hindi naman sila nag-dry ration nila. Hindi ba naman iba naman sa atin eh. Wet ration sa kanila. Ngayon, pass the word. Papunta si Lieutenant Matabalaw. Kinuha si Lieutenant Matabalaw. Kinuha niya sa kwan. Siya ang nagtuloy ng interview. Tinuloy namin dalawa ang naglakad. Okay. Hila namin yung kwan. Hila namin yung nandun. Tapos, iwanan muna natin dito, kako. Magpunta tayo dyan. Kasi masangsang na yung amoy eh. Alam mo talaga. Masasalubong mo amoy talaga. Alam mong nandiyan sila. So, hindi ka malalayo. Hindi naman malalayo. Nandyan lang sila. So, nakuha yung isa. May isa pa. Doon mismo sa Bago Creek. Bago Creek. Doon kasi makapal ang kalaban. Tapos, kinuha namin ulit. Nilagay doon sa mismo pinaroronan ng isa. Ngayon, meron pang 3, yung first. Pero hindi ka ako dito nangyari, sir. Sa una pa. Ito yung pangalawang webcam ko na pumasok dito na hindi na nakapasok, nakarating doon. Kasi ang main mission nila ron talaga, nung una is i-recover nila yung 3 na yun, kaya sila pumasok. Hindi sila nakarating doon. So in other words, sabi ko, marami pa rito. Mga 5 meters, 500 meters lang siguro naman ang layo. Punta kami. Hindi na namin, sir, ginalaw. Kasi, maagnas eh. Maagnas na kasi, binagsakan pa ng lalapad na puno ang lalapad na bato. Nakaganyan ng kanila. Bulsak. Yung isa doon, si Sergeant Kidagan, Scout Ranger yun. Scout Ranger yun, si Sergeant Kidagan, mga senior yan, mga class na nauna pa sa atin. Ngayon, balik ako. Usap kami kay Sir Matabalaw. Sir, libre tayo. Meron naman tayong mga kasama na iwan dyan sa taas. Tayo lang naman nandito. Yung team ko lang naman nandito. Siyempre, ikaw ang overall. Pagmasdan mo anong gagawin namin. Sir, anong plano mo? Ang plano ko, sir, ganito gagaw. Marami silang naiwan na damit yung mga umalis dito. Magtingin ka, sir, din ng puti ng mga kwan, yung visible. Bakit? Gawin natin bandila. Ilagay natin to sa open area, tapos saka natin hilain ka ko yung nandiyan. Bahala silang mag-retrieve sa iba para doon pipick upin ng chopper. Nung nagawa sila namin, nilagay yung 2 doon, nilagay namin yung 2, tapos yung iba din na namin ginalaw, tawag na ng chopper. Bag, sabi ng chopper, baba, sap. Kumpleto sila, with stretcher, nadala. Nung lipad na sila, move na racer kami. Iniwanan namin yan.
move na kami. Tuloy na kami. And then 3 o'clock. 3 o'clock ng araw na yun. 3 o'clock. Araw na yun. Nandun kami mismong tapat na nung MB Karagatan. Hindi naman barko yun eh. Lancha lang. Lancha lang. Hindi naman barko, sir, yun. According sa mga balibalita, barko, no. Hindi barko yun. Lancha. Parang lancha ba yung nagbibiyahe ng mga dyan sa south na good for 300 passengers? Mga kulang. Ferryboat. Yung parang peri-peri boat ng MB Dakila kada MB kada double body, sabi niya good for 3 to 500 top passengers lang. Ngayon, nag-stay put muna sir kami doon. Pinagmasdan namin ang paligid. Kita nyo na siya. Karagatan talaga, basang-basa, laki ng litre. High tide. Nakapark yun sa... Naka-dock sir, dun sa kwan. Sa mismong, pero may tubig. May tubig, naka-kondon, naka-in-place lang siya doon. Ngayon, sir kako, puntahan ko sana yun eh. Gusto kong makita loob yan. Sabi ko, ikaw talaga, Sargento, sabi niya, ikaw talaga ambisyoso ka masyado. Hindi kako, alam natin na sinasabi natin. Sabi ko, hindi ko rin alam sir, na ang 4 o'clock, maglo-low tide na. Mag-low tide, nung pag-low tide na yan, is, nasa buhanginan na, ibabaw ng buhanginan na yung Karagatan. Lakad na lang kami, wala na tubig. Dalawa punta, dami talaga, sir. Doon mo makikita ngayon na kompletong rasyon nila kasi nagkakalat-kalat ng mabigas, mga dilatangan, naiwan-iwan doon, din nila nakuha. Alalaki pa, para mga 20 liters na galon kalalaki, mga sardinas, sir. Akyat niyo yung... Inakyat ko mismo, sir. Yung lancha, parang one story lang naman. Wala naman yung doon sa piloto lang ang kwan. Ang medyo pataas na gano'n. Pero walang tao. Wala na, sir. Abandon na. Abandonan na yun. Basta inakyat ko lang. Tapos nakita ko loob. Kumuha pa nga ako ng isang lata yung ganyan. Tinikman ko para sarap. Sabi ko, pero baka alanganin nito. Sabi ko, pero hindi. Imposible dalhin nila ako dito na di pagkain. So, tinikman din namin. Ngayon, dalit sabi, balik kami doon sa mismong Kakahuyan kasi shoreline eh. Dalawa lang namang magbody nang doon eh. Punta kami sa shoreline. Tapos Kakahuyan. Sir, sabi ko, pahinga tayo and then we will move pagkalabas ng buwan. Kasi alam ko may buwan, sabi ko. Paglabas ng buwan, okay, may adjust natin yung site natin kako dahil papasok tayo madilim eh. I-adjust muna natin ang site natin kako. Hintayin natin magdilim ng gusto para adjusted yung site natin na dadaan dyan kako sa kagubatan. But then sabi gano'n, nakambos po, siyempre naman, pag nagpahinga tayo, hindi naman basta pahinga na latag mo lang yung sarili mo doon, kundi naka-ambos position ko talaga. Ambos position, may kanya-kanyang sector of fire yan. Tapos, yung body ko, kasi gabi, mga 5 meters lang ang layo namin, magkakita naman kami. Ako ang first na duty. Okay. Ako ang first na duty, habang matutulog sila, ganon din sa kabila, may sariling duty rin yung si Alpha Company, ay Alpha Team eh. May sarili rin ako duty. Ako ang una duty. Ako ang point, ako ang lead. Mismong daan yan. Hindi, pahinga ako. Upo. Higay mga kasama ko. After a while, wala pa 30 minutes siguro, meron akong napansin. Dahil adjusted na yung side ko eh. Sa dilim. Meron akong napansin na naglalakad. Na kung minsan nakaupo, parang nagkukuroling. Sabi ko, hindi baboy ito. Hindi ganyan action ng baboy, sabi ko. Dahil marami baboy na mo talaga doon. Parang silmik na lang yun ah. Magkaroon na. Pagkatapos, mapagtanto ko, tao, pas di ko ulit, pak, maneuver ka agad si Kwan, automatic lahat ang kilos pag sinabi yung kapta. Maneuver ka agad, maneuver to the right siya, kasi right lang siya naman, kasi dito, alanganin dito, may alanganin dyan, hindi pwedeng magkakondong kasi clip yun. Yung kasama ko, nandiyan, nakalag ako sa akin. Sabi ko, papasukin natin kako dito. Kasi pinabayaan lang namin naglakad ng naglakad. Hindi naman kami makita. Paano makita? Kung ano yung damo nakikita mo dyan, yun din ang itsura namin. Naka-camouflaging yan, naka-conceal ang kwan. Kung ano yung damo nakikita mo, yun ang mismong suot namin, pati baril namin, para may mga vines eh.
Hindi mo basta-basta makon eh. Kahit nandiyan kami sa gilid na daan, alam mo, damo lang yung nandiyan nakalagay eh. Pero tao pala. Huminto ba naman doon sa mismong harap ko? Tapos, wala namang armas. Sabi ko, pwede na ito. Oy, buddy. Sabi ko, nagulat siya. Huwag ka na tumayo. Mag-usap lang tayo. Huwag ka nang lumayo dyan. Lahat ng nakikita mong mga dahon na gumagalaw dyan, tao yan. Kasama namin yan. Natakot yata. Hindi na kumilos. Talagang doon na. Mag-usap tayo. Bakit ka pumunta rito? Anong dahilan? Bakit ka pumunta rito? Sir, inutusan ako doon. Magaling sa taas. Dahil nanggaling ako doon sa taas. Ang bundok mismo sa Hill 226. Ginaroon ng baril. Inutusan ako doon, sir. Sabi niya, anong purpose na punta ka rito? Inutusan ka, sir. Ang utos sa akin is titindan ko lang kung dumating na daw yung mga scout ranger. Sabi niya, balita para talagang darating kami. Ako pa parang Inintay kami talaga. Kasi yun ang sinabi. Putang na. Tinan mo, sabi ko, nag-register sa isip ko kagad. Kaya sila tamat na balaw. Tama yung sabi ko, yung kausap namin doon sa briefing, hindi lahat yun sa atin. Sabi ko, merong connivance doon. may informa. Informa doon, may sapasabilis doon. Ngayon, pero ganun pa man, kinalimutan ko na yun. At least nandyan na kami sa acto safety na kami. Okay, ganitong gawin natin. Sabi ko, saan ka galing ngayon? Sabi ko, ang patunayan mo na nandito kami, saan ka galing? Sabi ko, doon siya sa tuktok. Ano ang mga nandun sa tuktok? Yun, inistorya na niya. Doon sir, ang daming baril, nakalantad yan, may libo yung baril doon, M14, sabi niya. Doon kami sa ibabaw ng mga baril nakatulog. Doon kami natutulog sa ibabaw ng mga baril. Ang dami sir mga baril. Sabi niya, M14. Tapos bakit ano bang pakay bakit nandoon yung mga baril? Sir, hinihintay lang namin kami yung mga kasama namin darating i-distribute lahat yung mga baril na yan. Yung mga kasama nila kasi hindi pa nagsidatingan din. Ngayon, okay, ganito gawin natin. May mga kon ba? Kako nag-ooperate diyan. Meron sir dito sa gawin dito. Sabi niya mga northeast at saka northwest ang position lang. Wala na doon sir, hindi sila makalampas doon, hindi makalampas doon ng tropa. Hanggang dito lang. Kasi pag kumilos sila, abangan sila, ang kapal ng kalaban sir. Ngayon, sabi ko, dito sa gawin dito, sa southeast, sir, sabi, pero sa salita sir nila, dahil tinanong ko rin anong naintindihan niya salita, makaintindihan ng Tagalog, kaya puro Tagalog kami. Dito sir, sabi niya, hindi nila expected na makakadaan na sundalo dyan. Sige, sabi ko, punta tayo ngayon din. Sabi ko, talian ko lang yung baywa mo ng tali. Yung gayrop ko. Talian ko lang yung baywa. Pagka hinila ko ng isa, huminto ka. Pag hinila ko ng dalawa, abanti tayo. Yan. Pinauna mo siya? Pinauna ko siya. Idaan mo kami sa hindi daan. Idaan mo kami sa mismong malayo sa daan. Daan kami sa mga... Malinis naman yung silong ng mga kahoy. Malinis eh. Daan kami doon. Lalayuan lang namin yung trail. Hindi, yan ang bawat sa atin, magkumakas na trail. Layuan lang yung trail. Tapos, sir, malapit na tayo. Yung bundok na yan, sir, yan. Isa na yan. O, doon tayo akyat. Hindi, sir, tayo makaakyat dyan. Sabi niya, hindi ka ako, akyat tayo. Basta sumunod ka sa sinabi ko. Kayang-kaya natin akyatin yan. O, di, akyat kami. Early the following morning. The following morning na, yung tamang twilight, yung tamang magliwanag. Agaw dilim. Agaw liwanag na. Tamang magliwanag na. Nakarating sir kami ng tuktok ng bundok na yun. Overview. Talagang parang ordnance eh. Nandun na lahat yung mga baril. Nandun lahat nakatambak doon sa kwan. Nakita nyo na? Kita sir. Nakalatag kasi open area na sir yun. Yung tuktok ng bundok na yun. Parang linagay lang doon sa tuktok na yun. Meron lang 2 o 3 puno na nandun sa kwan, sa mismong kinaroroonan ng mga baril na matataas na. Pero kitang-kita namin yung baril. Okay, sabi ko, sir, fire and maneuver tayo. Pero hanggat hindi tayo nakikita, walang puputok, sir. Sabi ko, sumunod ka lang, sabi ko doon sa mga kwan,
Saan ba yung mga gwardiya rito? Sir, doon ang gwardiya. Sabi niya, siya na mismo kasi nanggaling siya doon. Alam niya kung saan yung mga gwardiya eh. Okay, sige. Pasok. Nung namalayan sir kami, may sumigaw. Dumating na sila. Withdraw sila kagad. Tapos nagputok sila. Kami naman, sinamantala na namin. Hindi na kami nanonood pa. Sinamantala namin, parin maneuver na. Alpha, fire. Maneuver, bravo. Tapos, bravo, fire. Maneuver. Parang ganun lang, oh. Hanggang na-overpass namin, sir, yung mismong kinaroon ng mga baril. Overpass. Nag-pass kami ng mga 50 meters siguro layo. Okay. Tapos, press the ball kami ulit. Pagmasdan namin, tahimik na ang paligid, sir. Tahimik na ang paligid. Sir Kago, balik ka na doon. Team leader, balik ka na, sir, kung ano yung tao. Tapos, lista mo na, sir, lahat yung manandiyan, anong nakikita mo. Huwag mo nang bilangin yung baril, sir, kasi hindi mo mabibilang yan. Sa dami yan. Ang dami talaga. Ang dami, sir. 1,000. Anong baril yan? M14, sir. Oo, nakalagay doon. M14 lang, sir. Wala na ibang marka. Doon sa rear of the receiver lang nakalagay. Walang maker, walang manufacturer, basta solid na kwan. M14 lang nakalagay doon. Nakalagay doon sa rear of the receiver. Dahil sabi, sir, nailista niya lahat kung anong nakikita niya doon. Hindi na linagay kung anong estimated number, kung ilan yung kwan. Tumawag, sir. Contact ng kwan. Tumawag. Okay, pagtawag niya, dumating, sir, ang mga tropa, yung mga nandiyan sa paligid. Nag-advance sila na pataas ngayon. Nag-perimeter defense na sila doon. Dumating yung ibang tropa rin na nandiyan sa kabila. Hanggang na-cordon na, sir, yung bundok na yun. Cordon na yung bundok na yun. Tapos, yung araw din na yun, sir, hindi makaland ang chopper doon. Dahil? Yung kahoy nga. Ang contact namin is magdala kayo ng 3 chainsaw para madali. Dahil, malalaki yung puno. 3 chainsaw para putulin lahat yung mga kahoy na yan para kahit na hindi dadapo yung chopper, sir, at least makababa siya. May bibitin na nila ng tali kung ano yung mga baril. Katulad ng ginawa namin sa next objective namin. Mahaba pa, sir, to. Oh. Di madalit sabi, dinala ang mga chainsaw, tinumbang kahoy. Tapos kumpire siya sila. Total, nakita na natin. Kinumpire sa kami ulit ng top. Sabi na, proceed to the next mission. Pinabayaan na namin, sir. Anyway, cordon na yung area eh. At may ikor na kayo doon. Basta, hindi na namin pinakialaman, sir, yun dahil nakuha na eh. 1,000 of rifle, sir. Mamasyal ka sa gilid-gilid, meron nakabigkis na 3, 5, kanyan, hanggang ganun. Ibig sabihin, itatakbo sana nila yun, naiwan na, naabutan sila. Okay. Singitan lang kita, Master. Nung time na yun, hindi kayo nag-isip saan galing? Hindi na namin inisip, sir. No, kung saan galing yun. Basta, ang inisip namin, nakuha namin yung mga baril. Kasi walang maker kasi, sir eh. At saka wala kaming suspetsa kung saan galing talaga. Basta ang alam namin doon, nag-operate Commander Corpus. Commander Corpus yung nagkuha na PMA noon. Siya ang hari-hari ng mga MP doon.